Hindi ba't nakakabigani kung isang araw, pagising mo sa umaga ay masilayan mo ang tanawin sa labas ng iyong bahay at sa pagbukas mo ng kurtina sa harap mo ay malalantad sa iyo ang kalangitan na kulay pula na hindi mo naman nakikita dati. At pagpunta mo sa iyong kotse, makikita mo na ito ay natatakpan ng putik. Gayon din ang mga kalapit na mga sasakyan malapit sa iyong lugar. At tunay nga mga kaibigan na ito ay nangyari. Marami ang nag-google patungkol sa mga maruruming kotse dahil sa ulan. At doon natuklasan nila at nagising sila na ang lahat sa UK ay tinitignan sa internet ang patungkol sa blood rain o ulang may kulay pula. Ano nga ba ang misteryosong nangyayari sa United Kingdom ngayon? Atin itong tignan mga kaibigan. Kaya pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ayon sa UK's Weather Service, ang blood rain ay naganap kapag may malaking konsentrasyon ng pulang alikabok na halo sa mga ulap kahit nagiging kulay pula ang ulan kapag bumagsak ito. Pero saan nanggaling ang alikabok na ito? Ang sagot ay mula sa Sahara Desert. Ipinakita ng kakaibang pangyayaring ito na sanhi ng mainit na hangin na nagdadala ng alikabok mula sa Sahara patungo sa Britanya. At kapag itong alikabok ay nahalo sa ulan, nagdudulot ito ng blood rain effect. At kapag natuyo ang tubig, iniiwan nito ang isang tabing alikabok na siyang nagdudulot na maging puno ang mga car wash center sa UK ngayon. Ngunit alam mo ba, sa buong mundo may mga kakaibang bagay na nangyayari. Noong Mayo 2022, isang distrito sa China ang nagkaroon ng mas madilim na kulay pula sa buong kalangitan nila. May isang YouTuber na hindi kumpiyansa sa kanilang paliwanag na ito ay dulot daw ng napakalaking bangka para sa pangisda at nairefleksyon ang liwanag ito sa mga ulap. Alam kong maaring mali ito, ngunit mahirap talagang hindi pansinin ang iba pang mga kakaibang pangyayari tulad ng pag-istorbo ng malaking kawan ng mga balang sa laro ni Cristiano Ronaldo sa Al Nassr sa Saudi Arabia. Ngunit hindi iyon ang unang pagkakataon na naulat ito sa Saudi Arabia ngayong taon. Noong Enero, napansin na ang tuyong disyerto ay biglang naging luntian. Lumabas rin ang mga video sa internet ng mga bukal na biglang naglabasan sa mga tuyong lugar. Nang biglaan ay nabuo ang malaking katawan ng tubig. Marahil alam mo na nagdulot ito ng malalaking eksitasyon sa ilang mga Kristiyano na naniniwala na ito ay pagpapatupad ng isang talatang Biblia na nagsasabing, "Narito, ginagawa ko ang isang bagong bagay. Ngayon ay tutubo yaon, hindi ba ninyo ito makikita? O ako'y maglalagay ng daan sa ilang at mga ilog sa ilang tuyo." Makikita rin sa internet na nagsasabi na ang mga balang, ang blood rain, ang pula ng kalangitan ay mga palatandaan na malapit na ang wakas. Tiyak malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sapagkat sinasabi sa kasulatan, "Ipakikita ko ang mga kababalaghan sa langit, sa itaas at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo, apoy at usok." Sinabi ni Jesus na sa malinaw na paraan na walang tao ang makakalam ng oras, kahit mga anghel sa langit, kung kailan darating ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit walang paraan para malaman ito ng kahit sino sa atin. At kung may lumapit sa iyo at nagsabing darating si Kristo sa isang petsa, kailangan mong lumayo sa taong iyon dahil siya ay nagsasabi ng kasinungalingan. Makinig ka sa akin. Tunay nga na hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit sa mga nakikita natin sa ating paligid, ito ang mga senyales na malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin alam ang tamang petsa, ngunit alam natin ang season at henerasyon ng kanyang pagdating. At ako'y buong naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay darating sa ating panahon. At isa pang katotohanan mga kaibigan, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin kinabukasan. Kahit ang pinakamahalagang panahon ay ngayon. At ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo malunasan, maprotektahan
at mabigyan ng walang hanggang buhay. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Sa buong kasulatan makikita natin ang mensahe na kailangan ng dugo upang magkaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan. Sa lumang tipan, hindi pinapayagan ang mga mataas na saserdote na pumasok sa harap ng Diyos sa loob ng Most Holy Place nang walang alay na dugo upang magsagawa ng kapatawaran sa mga kasalanan. Makikita rin natin, alalahanin natin sa Ehipto, noong ang galit ng Diyos ay bumagsak sa mga Ehipsyo. Ano ang inuutos sa mga Israelita? Inuutos sa kanila na kunan ng dugo ng hayop ang mga pintuan ng kanilang mga bahay upang sa pagdaan ng kamay ng ating Panginoon, malalaman nila na sila ay ligtas at hindi dapat galawin sapagkat sila ay natatakpan ng dugo. At sa pag-akyat ng ating Panginoon Kristo, nakikita natin ang kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang dugo sa krus na iyon ang ating Panginoon Kristo upang tayo mapatawad at ang ating mga kasalanan ay mapakinggan. Madalas nating marinig ang mga ateista na nagsasabi, bakit hindi na lang patawarin ng Diyos ang lahat? Bakit niya hinihingi ang dugo? Ang sagot ay simple. Sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang totoo, noong araw na tayo nagkasala laban sa ating Panginoong Diyos, noong araw na tayo nagrebelde laban sa ating lumikha, dala natin ang isang sumpa sa ating sarili. Dala natin ang kamatayan at kaya't kailangan ang kamatayan upang baguhin ang sumpang ito at dalhin tayo pabalik sa ating Panginoong Diyos sapagkat tayo ay may ginawa at mayroong bayad na kailangang ibayad. Ang kapatawaran ay hindi kailanman mura. Ang kapatawaran ay laging may halaga. Pero ito ang magandang balita, kaibigan. Ginawa ng Diyos ang lahat ng kaparaanan. Laging nagbibigay ng solusyon ang ating Panginoong Diyos at hindi tayo iniwan sa kalagayang ito. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na pumunta ng buong loob at doon sa krus tinanggap ni Jesus ang parusa para sa ating mga kasalanan at nag-alay ng kanyang dugo upang tayo ay maligo at maging mas maputi pa sa niebe. Unang Juan 7 verse 9. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Mga kaibigan, tunay nga na ang ating Panginoong Yesus lamang, siya ang may karapatan na tayo ay linisin sa ating mga pagkakasala at sa pamagitan ng kanyang dugo na nabayubay sa krus ay nililinis na niya ang lahat ng ating pagkakasala as long as tayo ay lumapit sa kanya, humili ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at talikuran ang mga ito. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil ipinaalala niyo sa aming Panginoon na kung hindi dahil sa dugo ng aming Panginoong Kristo, hindi po kami maliligtas. Salamat Panginoon sa sakripisyo ng aming Panginoong Jesus sa krus. At salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pagmamahal sa amin na inyo pong ibinigay ang inyo pong bugtong na anak para sa aming mga makasalanan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.